Biglang nagising si Princess dahil sa pagpihit ng pintuan na parang may papasok sa loob. Akala niya si Lucas yun, ngunit isa pala sa mga katulong ni Doña Lucita. Bigla niyang naalala na sardin siya kagabi at di niya matandaan na pumasok siya ng kwarto pagkagaling doon. Kaya nagtaka siya kung bakit nasa loob na siya ng silid at nakahiga sa kama. Good morning ho, ma'am. Sorry po kung nadistorbo ko po kayo. Inihahatid ko lang po itong tuwalya, ma'am. Baka ho kasi maliligo na po kayo. Wika ng babae. Sa tingin niya, bata pa ito at siguro yung mga nasa 20s pa. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? May hinahong tanong ng babae. Wala na, miss. Nena po ang pangalan ko, ma'am. Nakangiting sabi nito. Okay. Salamat, Nena. Na makaalis na ang katulong, patuloy pa rin siyang napaisip kung sino naghatid sa kanya sa loob ng kwarto. Gayong wala namang nakakaalam na nasardin siya kagabi. Dahil sa kalagitnaan siya ng pag-iisip na makarinig siya na sunod-sunod na katok. Bukas po yan, sabi niya. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Lucas. Kagigising mo lang, maligo ka na't naghihintay na si Lola sa pagkainan. Pabagsak na utos ng lalaki sa kanya. Bigla na namang kumulo ang dugo niya. Kaya aga-aga binubisit siya ng lalaking to na akala nito isa siyang utusan at kung makapag-utos wala man lang kaamor-amor. Hoy mister, wag mo akong umpisan ha at maaga pa, mariing sabi niya. Bilisan mo na kasi at naghihintay na si Lola. Pinapasundukan niya sa akin at di ako pwedeng bumalik doon sa dining table hanggat di kita kasama. Kaya maghihintay ako sa labas ng pintuan, okay? Pabagsak pa rin na wika ng lalaki, saka ito lumabas. Gusto man niyang kumontra ngunit wala siya magagawa dahil alipin nga siya ng kanilang kasunduan ni Lucas. Kaya tumayo na lamang siya at kinuha ang tuwalya. Pagkatapos niyang maligo, lumabas na siya ng banyo, nagbihis ng blouse at jeans. Dahil basa pa naman ang kanyang buhok. Binalot muna niya ito ng towel at saka lumabas ng kwarto. At kagaya ng sinabi ng lalaki, naghihintay talaga to sa kanya sa labas ng pintuan. Tayo na, miss, and let me remind you of our agreement. Huwag ka nang maging maarte at sumabay ka na lang sa akin, understood? Paalala nito. Irap lang tinugon niya sa lalaki habang binabagtas nila ang hagdan papunta sa unang palapag. At nang malapit na sila sa kusina, napaigtad siya na bigla siyang akbayan nito. Huwag ka nang pumalag kung ayaw mo magkagulo tayo. Pumigting to sa kanyang magkabilang tenga. Ngunit di na lamang siya umimik dahil wala din naman siyang magagawa. Isa pa, nakikita na sila ng lola ni Lucas, kaya hinayaan na lamang niyang akbayan siya ng lalaki. Iha, good morning. Bati ng matanda sa kanya. Good morning po, Lola. Sorry po at natagalan ako. Masuyong tugon niya. Okay lang, Iha. Nakangiting tugon nito. Pinaghila siya ng upuan ni Lucas, saka siya pinaupo nito. Pagkatapos, kumuha to ng pagkain at inilagay sa pinggan niya. Babe, kumain ka ng maayos dahil mahaba pang biyahe natin. Masuy yung wika ng lalaki at pagkatapos, naglagay din to ng pagkain sa plato niya. Napakasweet talaga ng fiancé mo, Iha. Nakangiting wika ng matanda. Napangiti lang din siya kahit alam naman niya na kunwari lang lahat. Iha, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ulit nito. Medyo namamahay po ako, Lola, kaya naglakad-lakad po muna ako sardin kagabi. Baka sakaling antukin ako. Kaya lang nakatulog po ako doon at hindi ko po alam ang sumunod na nangyari. Dahil pagkagising ko po, nasa guest room na po ako. Pagtatapat niya. Binuhat kita kagabi, babe. Actually, napag-isipan ko ring pumunta muna ng hardin para makalanghap ng sariwang hangin. At na makita kitang nakatulog, di na lang kita ginising. Binuhat kita agad at dinala sa kwarto. Nakangiting sabi ng lalaki. Di niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi ni Lucas. Saglit siyang natahimik habang patuloy na sumusubo ng pagkain. Mahal na mahal ka talaga ng apo ko. Hindi ba't nakaka-flatter, Iha? Usal ni Doña Lucita at gumiti ito ng makahulugan. Tumango na lamang siya dahil bigla inapakan ni Lucas sa isa niyang paa. Buti na lang at hindi naman masakit ang pagkakaapak. Lola, pasensya na po kayo sa fiancé ko. Medyo nahiya pa po kasi siya Wika dito. Okay lang yan, apo. Naiintindihan ko. Iha, kailan namin pwedeng makausap ang mga magulang mo? At na mapag-usapan natin ang kasal ninyo ng apo ko. Bigla siyang nasamid at napaubo sa sinabi ng matanda. Saglit siyang natameme. Buti na lang at sinulo ni Lucas ang tanong na yon at ito na ang sumagot. May sakit po ang ama ni Princess Lola, kaya mahirapan pong bumiyahe mula sa probinsya.
Siguro nga ang ina lang niya at mga kapatid ang makakadalo sa kasal. Pangangatwiran ng lalaki. Di niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Naroon ang pagkainis niya dahil paano niya pupuntahan ang kanyang ina at mga kapatid sa kasal niya, gayong hindi alam nito ang kontratang kanyang pinasok. O ano, bigla na lang yung sasabihin sa nanay niya na ikakasal na siya? Ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya kapag nalaman nilang hindi si Amir ang kanyang papakasalan? Siyempre naman at magtataka talaga mga yun sa kanya. Hindi naman basta-basta ikakatwiran lang niya na naghiwalay sila ni Amir dahil si Lucas ang pinili niya. Iha? Sambit ni Doña Lucita nang hindi na siya nagsasalita. Yes po, Lola. Sorry po. Naisip ko lang po mga magulang ko. Mahinang tugon niya. Tumango lang ang matanda at saka to nagwika ulit. Ano bang sakit ng ama mo, Iha? Sakit po sa puso, Lola. Ooperahan po siya sa susunod na linggo. Sorry to hear that, Iha. Praying for your father's healing. Ako nga ilang buwan na lang itatagal ko sa mundong to. Maluhalohang sambit ni Doña Lucita. Agad naman siyang inalo ni Lucas at pinainom ng tubig. Lola, please, wag niyo na pong masyadong isipin yan. Inihatid ng lalaki ang lola nito sa kwarto upang makapagpahinga. Samantalang siya naman tumayo na rin sa kanyang kinaupuan at pagkatapos ng uminom ng tubig, umakyat na siya ulit sa guest room. Naabutan niyang naglilinis ng kwarto si Nena at gumitito sa kanya na makita siya. Nena, matagal ka na ba rito? Tanong niya sa katulong. Medyo matagal-tagal na rin po, ma'am. Mga 5 taon na po. Pero mas matagal na rito ang mga magulang ko. Bata pa lamang po si Sir Lucas, dito na po naninilbihan sina tatay at nanay. Tugon ito. Ah, ganun ba? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang anak ni Mang Kanor at Aling Sepa, tama ba ako? Paninigurado niya habang nagpapatuyo siya ng kanyang buhok gamit ang blower. Tumango si Nena at ngumitito sa kanya. Tiningnan niyang mabuti ang dalaga at sa tingin niya, kasing edad lang to ng kapatid niyang pumapangalawa sa kanya. May itatanong pa sana siya rito, ngunit lumabas na kagad to pagkatapos tinisin ang kwarto dahil may bagagawin pa raw to sa kusina. Iniligpit ni Princess ang party dress na sinuot niya kagabi sa birthday ni Doña Lucita, pati na rin ang damit na pantulog na dinala ni Lucas para sa kanya. Sa isip niya, sa apartment na lang niya lalabhan ang mga yon pagkabalik nila ng Maynila. Hindi niya inilagay yon sa luggage dahil hindi pa naman nasusuot ang mga damit na nasa loob ng bag. Kaya inilagay na lang niya ang mga to sa paper bag. Handa ka na ba? Aalis na tayo maya-maya. Napaigdad siya dahil hindi niya akalain na nasa likuran na pala niya si Lucas at hindi man lamang niya namalayan na pumasok ito ng kwarto. Bakit ka ba nanggugulat ha? Hindi ka man lang kumakatok? Paano kung nagbibihis ako? Naiinis na bulyo niya rito. Hoy miss, kung nagbibihis ka, di sana nakalak yung pinto, tsaka wag mo akong masigaw-sigawan ha? Inis ding tugon nito. At hoy mister, bakit sinabi mo naman sa lola mo na pupunta rito ang nanay at mga kapatid ko sa araw ng ating kasal? Ni hindi nga nila alam ang kasunduan natin. Anong sasabihin ko sa kanila? Naiirita niyang wika. Diskarte mo na yan kung paano mo sasabihin sa kanila na hindi na kukompromiso na pagkasunduan natin. O siya, at nang makaalis na tayo dahil may lalakarin pa tayo sa Maynila? Bigla na naman siyang napaisip. Di niya alam kung anong pupuntahan nila pagbalik ng Maynila. Di naman kasi nagsabi tong si Lucas na ito kung ano mga plano. Basta bigla na lang siyang bubulyawan nito na animo isa siyang utusan. Dinampot niya ang paper bag, pati na rin ang purse niya, at akmang lalabas na, ngunit mabilis na nahuli ni Lucas ang mga kamay niya at kinuha ang paper bag. At ano naman ang laman nito? Diba sabi ko wala ka ibang bibitbitin kundi ang purse mo lang? Wika nito sabay kuha ng mga damit na inilagay niya sa loob. Lalaban ko mga yan sa apartment, alangan namang iwan ko yan dito. Ines na tugon niya at sinubukang agawin ang bag hanggang sa mapunit ito. Nalaglag tuloy ang mga underwear na sinuot niya, pati na rin ang mga damit na ginamit na niya. Namula ang pisngi niya na makita ng lalaki ang mga yon na nakakalat sa sahig. Nanggagalaitin na naman siya sa inis na para bang gustong-gusto niyang sapakin ang lalaking kaharap niya upang matauhan. Nabubwisit talaga ako sa iyo, Mr. Bakulaw. Bakit pa kasi nangingialam ka? Hindi mo naman mga gamit to eh. Inis na wika ni Princess habang pinupulot niya ang mga damit at underwear sa sahig. Iwan mo na lang kasi yan dito. Lalaban naman yan ng katulong. Babalik pa naman tayo dito, di ba? Parang wala na yatang katapusan ang bangayan nilang dalawan, Lucas. Buti na lang at may kumatok sa pintuan at saglit na naudlot ang kanilang pagtatalo.
Nag-aaway ho ba kayo ng fiancé mo? Parang narinig kong may pinagtatalunan kayo. Tanong ni Doña Lucita. Wala po lola. Kasi tong fiancé ko, sinaway ako dahil ayaw niyang akbayin ko siya sa harap ninyo. Nakakahiya raw dahil hindi pa kami kasal. Pagsisinungaling nito. Hindi na lamang siya kumibo, ngunit palihim niyang pinandilata ng mata ang lalaki. Nakita niyang ngumiti ang matanda na parang nanunukso ito. Okay lang yan, iha. Total ikakasal na kayo sa susunod na buwan, di ba? Nakangiting sabi nito. Ho? Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya akalain na ganon pala kabilis na magaganap ang kanilang peking kasal ni Lucas. Pagkatapos magpaalam si Princess kay Doña Lucita at sa mga katulong, sumakay kaagad siya sa Ford Raptor. Buti na lang holiday ngayon, kaya wala siyang trabaho sa bangko, kaya magpapahinga na lang siya sa apartment para makabawi siya ng tulog. Matapos ang ilang sandali, lumabas na si Lucas ngunit hindi nito bitbit ang luggage. Alam niya na iniwan lang yun ng lalaki sa loob ng guest room, pati na rin ang sinuot niyang damit dahil ang sabi pa nito, katulong na ang maglalaban ng kanyang mga damit. At total, babalik din naman daw sila dito sa susunod na linggo. Gusto kasi ni Doña Lucita na sa Batangas idadaos ang kanilang kasal ni Lucas, kaya simula next week magiging abala na sila. Hanggang sa daan, sila'y walang imikan ng lalaki. Seryoso lang to sa pagmamaneho kaya di na rin siya nagbubukas ng usapan at baka magtalo na naman sila. Mas mabuting tumahimik na lamang siya para mapayapa ang kanyang kalooban. Kinuha niya ang kanyang headset sa bag. Sinoksok sa cellphone at nilagay sa tenga niya. Di niya alam na katulog pala siya. Hindi kasi siya nakatulog na maayos kagabi, kaya hindi niya namalayang naidlip siya habang nakikinig ng music. Napasulap siya kay Lucas, ngunit seryoso pa rin to sa pagmamaneho na parang may malalim na iniisip. Saglit na tiningnan ni Princess ang kanyang relo at malapit ng mag-alas 12 kaya medyo kumukulo na ang kanyang tiyan. Sa tingin niya, 1.5 oras na ang kanilang biniyahe, kaya alam niyang nasa Maynila na sila. Siguro nagugutom na rin ang lalaki dahil inihinto nito ang sasakyan sa isang class na restaurant. Iba to sa restaurant na kanilang pinasukan noon, ngunit alam niyang mamahalin din ang pagkain dito. Matapos itong makapag-park, bumaba ito ng sasakyan saka umikot sa gawing kanan at pinagbuksan siya ng pintuan. Walang imik siyang bumaba ng sasakyan at sumunod kay Lucas sa loob. Mabuti naman at nakahanap agad sila na maupuan kahit medyo maraming tao nang kumakain sa loob. Mabilis nakapag-order ang lalaki at sandaling naghintay na may handa ang pagkain. Ngunit nabasag ang kanilang katahimikan nang tawagin ng isang babae ang pangalan ni Lucas. Tumingin to sa pinanggalingan ng boses at nang nalaman nito kung sinong tumawag, biglang nagdilim ang paningin nito. Saglit na nagsalubong ang mga kilay nito at tiimbagang na tumingin sa babaeng papalapit sa kanila. Lucas? Oh my God, I did not expect to see you here. Boses ng isang babae. I miss you so much, Lucas. Sambit ng babae, sabay halik nito sa labi ng binata. Galit itong tinulak ni Lucas at pabulyaw na nagwika. What the hell are you doing here, Colleen? I'm with fiancé right now. Shit! Nabigla siya sa pangalang binanggit ng lalaki. Sa isip niya, ito pala si Colleen, ang dating girlfriend nito. Sinalubong niya to ng tingin dahil masama din siyang tiningnan ng babae. Maganda naman to, matangkad at sexy at talatang mayaman dahil sa kanyang makinis na kutis. Kaya lang sa unang tingin pa lang niya rito, hindi na niya ito gusto. Colleen, this is Princess de la Cruz, my fiancé. Pagpapakilala ni Lucas. Babe, this is Colleen. Yung ikwento ko sa noong nakaraan? Dagdag na sabi nito at ginagapang kanyang kamay. Tumango lang siya at bahagyang ngumiti sa babaeng kaharap. Sinasabayan lang niya si Lucas dahil alam niya, bahagi pa rin to ng kanilang kasunduan. Matalim siyang tiningnan ni Colleen. Pagkatapos inismiran siya nito at hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakwento nga siya sa akin ni Tita Lauren. Well, magbabago ng lahat ngayon nandito na ako because I swear to get you back again. Lucas, you are mine. At walang sino man po pwedeng umagaw sa'yo. Mariing sabi nito. At saka tumalikod. Pupuntahan kita sa bahay mo, Lucas. Mag-usap tayo? Pahabol pang sabi nito bago to tuluyang umalis. Hindi kumibo ang lalaki. Napabahid sa mukha nito ang sobrang pagkadismaya. Magkahalong galit at lungkot ang nakikita ni Princess sa mga mata nito at sa tingin niya, mahal pa rin ito yung Colleen na yon.
hanggang sa dumating na ang kanilang pagkain at wala pa rin silang imikan sa isa't isa. At kahit nung bumalik sila ng sasakyan na natiling tikom ang kanilang bibig, wala ni isa man na nais magbubukas ng usapan. Ngunit nang maramdaman niya na hindi sa apartment niya ang daang tinatahak nila, ay hindi na siya nakatiis at nagtanong na siya kay Lucas. Mister, excuse me, saan ho tayo? San pa? E di sa bahay ko? Pabalang nito. Hoy, gusto kong umuwi ng apartment dahil gusto ko magpahinga. Naiinis niyang sabi. Ang arte mo, miss. Baka nakakalimutan mo. Binabayaran lang kita. Wala kang karapatang magreklamo. Galit na bulyaw ng lalaki. Hindi ko sinasabing maarte ako, Mr. Lucas Mondragon. Tsaka bakit ka ba nagkakaganyan? Tingnan mo nga itsura mo, halos di na maipinta sa kasungitan. Nakita mo lang ex-girlfriend mo para ka ng sinakloban ng langit at ng lupa. Di rin siya nakatiis at nagsigawan din niya sa lalaki. Di naman kasi siya nasasanay na binubulyawan. Ano ba talagang problema ng Lucas na to? Palagi na lang galit. Kaya ayaw niya makipag-usap dito dahil hindi naman to marunong makipag-usap ng maayos. At ito naman siya, ayaw magpatalo sa bangayan. Keep your mouth shut or I will rip that stupid tongue of yours. Galit nitong wika. Bahagya siyang tumingin sa mukha ng lalaki. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito. Halatang galit na galit. Nakakayom ang mga palad habang nakahawak sa manibela. Aminin mo na kasing hindi ka pa rin nakapag-move on dun sa ex mo. So ba't ayaw mo siyang balikan gayong interesado pa naman yun sa'yo? Nananadyang tanong niya. I said shut up. Hindi ka ba nakakaintindi? Shut up! Galit na bulyaw nito at biglang inapakan ng brake ng sasakyan. Gusto mong umuwi sa apartment mo? Okay, bumaba ka. Now go! Sigaw ng lalaki. Nabigla siya sa kanyang narinig. Di niya akalaing ganito pala si Lucas kapag sobrang nagagalit. Ngayon, mas natitiyak niya, hindi pa rin to nakakapag-move on sa ex nito dahil biglang naging epekto ang kulay na yon sa kanya. Mabilis na binuksan ni Princess ang pinto ng sasakyan at dali-dali siyang bumaba. Sa isip niya, mas mabuti pang mang-commute na lang siya kaysa nakasakay sa sasakyan na masungit at walang modong lalaking kasama niya. Naglakad siya sa kabilang kanto upang pumunta sa sakay ng LRT nang bigla siyang harangin ng pulang Raptor. Akala niya iligtas na siya kay Lucas, ngunit di niya namalay na kasunod pala to sa kanya. Sumakay ka at ihahatid kita sa apartment mo? Pautos itong sabi. Salamat na lang, mister. Hindi ko kailangan na sasakyan mo. Di bali na mag-commute ako. Naiinis niyang wika at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit biglang bumaba ang lalaki at binuhat siya nito papasok ng sasakyan. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao na para bang nanonood ng taping sa pelikula. Ibaba mo ko, Lucas. Gago ka talaga. Sigaw niya habang pinaghahampas-hampas ang balikat ng lalaki. Subalit hindi siya nito pinansin at nang makapasok sila sa loob ng Raptor, mabilis na pinaandar ang sasakyan. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Lucas, kaya dali-dali nitong nilagay ang earpiece sa kanyang tenga at pinindot ang accept button. Pagkatapos makipag-usap sa cellphone, bumaling kaagad to sa kanya. Birthday party ng kaibigan ko mamaya. Remember Attorney Leandro Alcantara? I needed to come with me dahil gusto kanyang isama kita. Walang kaimo-emosyon na wika nito. Saglit na tumingin siya sa lalaki. Kumunot ang kanyang noo dahil unang-una, hindi siya sanay sa mga partihan. Pinagbigyan lang niya to ng birthday ni Doña Lucita. Ngunit ngayon, pati kaarawan ng kaibigan nito ay sasama pa siya? Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili, bahagi pa ba to ng kasunduan nila ng lalaki? O sinasamantala nito ang pagkakataong naging alipin siya ng kontrata? Ayoko. Kailangan ko magpahinga at matulog na maaga dahil may trabaho ko bukas. Buong loob na tanggi niya. I want you to come with me, Miss Princess, because you are my fiancé. Do you understand? Mariing wika nito. Kailangan sanayin mo ng sarili mong sumama sa mga lakad ko dahil ikakasal tayo sa susunod na buwan. Baka nakakalimutan mo. Dagdag nito, ngunit ang mata nakatuon pa rin sa daan. Mr. Lucas Mondragon, kunyari lang ang kasalan natin kaya di ko kailangan sanayin ang sarili kong makibahagi sa mundo mo. Miss Princess, bad trip na ako, okay? Huwag mo nang dagdagan pa, please. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Saglit tiningnan niya ang lalaki. Bagamat di kumunot ang noon nito, seryoso pa rin sa pagmamaneho. Bigla nakaramdam siya ng awa dito, lalo nang tumingin din to sa kanya na para nakikiusap ang mga mata na pumayag siyang sumama mamaya sa party. Okay, wala sa sariling nasambit niya.
Di niya alam bakit nasabi niya yon at huli na para bawiin niya ito. Maya-maya huminto ng sasakyan. Di man lang niya namalayan nasa tapat na pala siya ng apartment. Unang bumaba si Lucas at pinagbuksan siya ng pintuan. Susunduin kita mamayang 7 p.m. You can wear anything that you're comfortable with. Dahil wala namang specific na dress code. Wika nito. Tumango lang siya dahil iniwasan niyang magtalo pa sila ng lalaki. Ayaw na niya ng gulo dahil marami na siyang iniisip. Mas gusto niyang gawin kung ano man ay papagawa sa kanya ni Lucas. Papasok sana siya sa gate ng apartment na bigla siyang tawagin ito. Princess? Napalingon siya. Yes, sagot niya. Thank you. Nakangiting wika ng lalaki. See you later, princess. Tumango lang si princess ngunit lihim ng ngumiti habang papasok siya ng gate. Alam niyang di pa umalis si Lucas dahil di pa naman niya narinig ang ugong ng sasakyan. Pagkapasok niya sa loob ng apartment, saka lang niya nakitang umalis ito.